Ano naman binayolate ni Tatay Digong? Ayun na nga, yung, ano raw, yung war on drugs. Sa Japan, interim release ni Duterte. Imagine niyo tatakutin niyo yung Japan. Halimbawa, kung Japan o Germany, oy, kayo mga Germans, kayo, huwag niyo makup-kup-kup si Tatay Digong. Kung hindi, kukurutin namin. Boss Buds, yung medical care provider namin dito sa California, bago ka makakausap sa mga doktor, magpapa-schedule ka, AI ang gamit nila, then yun na magbibigay ng schedule sa'yo. Hindi naman peke yun. Yun na nga po, ang AI po ay ginagamit na po yan sa industriya. O, hindi po nila alam eh. Yung AI na po yung nagpapatakbo, mabilis na po ngayon, pati pagre-research. Kasi AI na din ang nagre-research. May mga AI na nga na syota ng mga tao. na willing makipag-usap sa'yo. Magaganda na rin yung mga humanoids na pinapatakbo ng AI. Hello, natalakay mo na ba yung about 16 lawyers ni BP? O, may 16 lawyers po si BP na napakahuhusay. Ano po bang gusto niyong itanong doon? Hindi ko pa po natalakay. Pero nabasa ko na yun. Akala mo naman may mga gagawa sa bayan na yun. Parang si Content Trillanes lang din yan. Salvatore Pergamo, saan naman kinuha ang pangbayad ng mga abogado ng mga nagsampa ng kaso kay PRRD? Correct. Mga sinaunang tao pa kasi sila, kaya ayaw ng AI. Tanong po, normal pa ba yung mga kumukontra sa interim release ni Pangulong Duterte? Matagal na po silang hindi normal. Yung pagdedemanda pa lang nila kay Tatay Digong, yan po ay proyekto, di ba? Programa ng pamahalaan, tokhang. Boss, may nahukay na naman kalokohan na video ang kalaban na si BP Inday ay kasal sa isang sundalong babae noong June 2017. Hay nako. Anyway, boss, nagninong nga pala ako sa kasal. Congratulations naman sa'yo. Yun lang pala gusto sabihin. God save the Philippines. 80 years old na si PRRD kaya bibigyan siya ng humanitarian reasons. Iuwi na siya sa Pilipinas. Okay na po yung makalaya muna kasi ay yan yung problema natin minsan eh. Makakalaya na nga. Kaya yung mga konting panalo, celebrate muna natin. Kaya po tayo, ganun po, isa-isa lang, isang hakbang lang po. Huwag niyo po muna yung Pilipinas. Madali na po yan balang araw eh. Unahin po muna natin na makakawala muna si Tatay Digong sa kulungan. Belgium and Argentina yung nakalagay dun sa ICC report. Yung dalawang countries na yan ang show ng willingness to accept PRRD. Hindi talaga nakamandag ni Bangag. Lisatanas, Smugs, and Tamba. Pati other countries na babayaran nila nakakasuka. Sobra naman kayo, palagay nyo naman sa ibang bansa. Mga maiingay lang dito yan. Tayo ba importante sa ibang bansa? Sa tingin nyo, pinagtatawanan nga tayo. Tayo lang po ang tanging bansa nagsuko ng mamamayan natin sa dayuhan. Tools po yung AI para mapadali ang lahat ng gawain. Correct. Isa sa defense team ni BP Sara ay si Attorney Reynold Monsayak, ay original vocalist ng Slapshot. Aba, hindi ko po alam. Hindi ko po alam yung Slapshot. Hindi ko rin po siya kilala. Boss Bad, so ano na yung final answer ni BBM? Kasalanan na nakalipas na admin or mali yung report na binibigay sa kanya na matauhan? Mali nga po yung nire-report. Yung mukha ni Tabi, yun ang tunay na AI. Ang gara na mukha nun, no? Maraming problema nakita si BBM sa unang araw ng pasukan. Marami na namang plano pero hindi niya maintindihan na binawasan ng budget ng DepEd na pinirmahan niya. Ang daming ang plano eh. Meron pa, oh. May pinagmamalaki pa sila eh. Ito po.
Ang problema rito sa mga to, plano pa lang, nangangantsaw na. Plano pa lang, nangangantsaw na eh. Wala muna tayo, Mike. Kasi namili ako kung malulubat o magmamike. Ayan. May ugong nga lang. Maugong yung haircon. Ayan, no? Sariling geostationary satellite ng bansa para palawakin ang internet access. Isusulong ng Marcos administration. Tapos, pagmamalaki, ano ba yan? Masyadong hinusayan. Tignan nyo po yung operational word doon. Isusulong. Magkakaroon tayo ng sarili daw nating geostationary satellite. Isusulong pa lang. Hindi pa po proyekto. Ginalingan na raw. Kumbaga ipaplano pa lang. Alam niyo yung mga engineer? Alam po ng mga engineer niya, yung mga plano-plano. Ang plano po na hindi binadgetan, wala pong silbi yan. Lahat po na engineer kaya magplano ng bahay. Pero kung hindi mo babudgetan yan at hindi maaprobahan yan, BBS Las Vegas, mababa ang kalidad ng mga Pilipino kapag pumupunta sa ibang bansa. Hindi kagaya ng ibang nationality kapag dumating sa Pilipinas, mataas sila. Ako po nakita ko sa Hong Kong yan eh. Kung sa Pilipinas yun yung... Kasi siyempre umaapaw po yung venue ng mga Pilipino. Siyempre nasa daanan na iba. Yung kala mo parang... Alam natin kanila yun, di ba? Yung mga Chinese. Sabi ko, kung sa Pilipinas to, natagukan na itong mga to. Siyempre, mababait po yung mga taga-Hong Kong na kala mo kung ipagtabuyan ng mga tao. Okay na po yan, wala pa pong definite na bansa. Kulang po kayo. Kasasabi nyo lang, daw eh. Hindi pa, malalaman din natin yan. Huwag po kayo mainip. Ang importante po, ma-approve po yung interim. Eh kung pati si Conte nagsasabi na 50-50, okay na po yan, di ba? Oh, si Conte na yun, ha? Kasi kung malabo, sasabihin ni Conte, ano eh, malabo po yan, di po mangyayari yan. Pero yung 50-50, sa actual po yun, mga 90% ng ma-aprobahan yun. Mababa ang kalidad ng Pilipino kapag pumunta sa ibang bansa. Aba, wala na nagko-comment. Comment po kayo. Kenya po yung bansa according sa mga hint ni Miss Joy. Hindi po ako nag-engage kasi sa mga hula-hula. Importante, makalabas si PRRD sa ICC, yung malaya siyang makakagalaw. Correct. Wala po tayong mapapala sa admin na to. Puro plano at pangarap lang ang alam. Ayun nga yung comment ko dun eh. Plano, di ba? Isusulong. Sabi ko, ano ba yan? Pangarap o pangako o pangarap? Kasi po pag pangako, hindi matutupad. Eh pag pangarap, hindi rin matutupad. Sa madaling salita. Drawing lang. Pucha, ilan na bang ospital yung sinabing ipapatayo? Ha? Ilan ng ospital yung sinabing ipapatayo? Wala pa rin. Ni wala pang poste. Oy, binabati natin ha. Ayan, World Crocodile Day po pala ngayon. Mabuhay po ang mga crocodile. Napakarami na po sa Quezon City po, napakarami pong crocodile diyan. May ilog ba doon, Badong? Hindi, nasa nakakulong yung mga crocodile. Alagang-alaga yung mga buhaya. Yan, happy World Crocodile Day pa pala.
Happy Crocodile Day po sa inyong lahat. Favorite crocodile ko si Honorable. Ayan, no, wala nagre-react dito. A Philippine-based marketing agency, Common and Sense Inc., owned by the son of ultra-billionaire Yossi Tanco, has allegedly weaponized ChatGPT to flood TikTok and Facebook with pro-Marcos, anti-Sara Duterte propaganda dubbed Covert 10, Operation High Five. Kung magkakaroon ng drug test day, anong date mo itatapat? Drug test day? Hindi ko po alam. Wala po ako ideya sa mga sinasabi. Kayo na mag-suggest kung ano yung gusto nyo. Hindi ako patatanungin. Hindi po ako nag-ano sa mga ano eh. Hindi po ako nag-ano sa mga kung. Mas maganda po mag-react sa mga totoo na naganap. Oh, hanggang ngayon nagsasabi si Mr. President na says he will ask from service underperforming. Underperforming nga niretain nyo tourism. Ang baba ng turista natin, retain. Boss Bad, sino kasama mo mamaya sa show? Si PL, tsaka si Dan. Brothers. Ay, Pacquiao, Boss Bads, anak ng Mindanao pero natalo dito sa Mindanao. Duterte kasi ang Mindanao. Di ba? Kumalaban siya sa Duterte. Talagang ganun. Masunod kaya ang 5 minutes response ni Torre Box. Sana. Ako, gusto ko naman yun eh. In fairness po kay Torre, alam natin galit tayo kay Torre dahil sa ginawa niya sa mga Duterte. Pero kumpara naman kay Marbil, ang layo naman ni Marbil sa kanya. Sa mga pronouncement pa lang eh. Parang pinagtatanggol ni Marbil yung mga addictionist eh. Diba? Kaya lang, ano si Torre? Siyempre, masama na loob natin sa kanya dahil sa mga pinaggagawa niya. Bakit yung mga reporter pagkausap nila si Conti, bakit hindi nila tinatanong kung totoo siyang abogado sa ICC? Bakit hindi niya alam ang mga nangyayari sa loob ng ICC? Alam na nga natin eh. Hindi naman niya dinidinay yung sinabi ni Kaufman. Di ba? Kung hindi totoo yun, di nagsalita na yung mga yan. Alam nyo na po yun. Hindi po sila na-approve na mga sa ICC. Yung mga reporter naman, magkakakampi sila eh. Magkakakampi sila. Sa palagay ko, Boss Bats, bumabawi lang si Torre sa mga mali niyang ginawa kay PRRD. Hindi, si Torre talagang action man din eh. Kaya nga siya yung siya yung nautosang humuli kay Pastor Kebuloy, kay Tatay Digong. Kasi susunod, sabi nga ni Remulla, di ba? Pitbull at Bulldog. Kaya nga balik ni Torre, hindi ko alam kung ako ba'y pinupuri o pinagtatawanan nito ni Remulla, parang gano'n. Yung unang point nga sa decision ng Senate, di pa masagot ng HOR. Panay pa kaya nilang gagawin yung paraan yung sasagutin yung 20th Congress. Para sa akin, hindi kailangan ipa-drug test si BBM dahil alam na ng taong bayan na addict siya at positive talagang guilty. Takot magpa-hair follicle test. Nasaktan sa katotohanan ng admin sa AI Crate nung tinanong ng reporter yung addict kung sang-ayon ba siya na ma-impeach si BP. Ang sinagot kasi, oo, kasi nung panahon ng tatay niya, lagi kaming nagtatago. Driving me kaya hindi makakomment. Nakikinig lang, naka-stop na, oops, takbo na. Ang baba ngayon sa mga BBM vlogs ay saan kaya kukuha ng pambayad si BP or mga Duterte sa mga abogado nila. Wala na kayong pakialam doon. Parang ganito po yan eh. Di ba?
Pag kayo po, ito ano lang malamang hindi pa kayo nakukulong. Marami sa inyo hindi pa nakukulong. Pero, halimbawa po, ospital yan. Marami sa atin na ospital na. Ano po ang magpe-prevent sa inyo para magdala ng anak sa ospital? Pera ba? Hindi po. Dalhin nyo muna sa ospital anak nyo. Yung isa magbabantay, yung isa maghahagilap ng pera. Ganun lang po yan. Mahirap pa tayo Tayo po mahirap. Kaya natin gumawa ng paraan. Pinoproblema nila, hindi naman po mahirap yung mga Duterte. Iba po yung simpleng mamuhay sa mahirap. Di ba? Iba po yun. Simple lang mamuhay sila. Simpleng, hindi sila magarbo. Pero sabihin mo mahirap ba sila? Negosyante yan si Ma'am Abansenya. Yung asawa ni BP Sara, malakas kumita. Sir Bads, from 30k victims to 40 plus victims daw. Crimes against humanity. Sa law, kung peke sa umpisa, peke na lahat hanggang sa uli. Yung best president para napabayaan siya ng kanyang minahal. Hindi naman siya pinabayaan hanggang ngayon nga. Naghihintay tayo hanggang ngayon. Kitang-kita niya naman yung ramdam niya naman yung taong bayan. Yun naman ang minahal niya. Hindi naman yung mga mayayaman, hindi naman mga oligarko. Actually, kaaway niya yung mga oligarko na yan. Yan talaga. Rest back na mga kaaway niya. Hindi sila nakaporma Hindi nakapagnakaw for 6 years. Boss Ban, si Dilima kaya ingat sa media, hindi na dinadalaw ni Jonel. Wala na siyang saba. Konting like. Saang country interim release ni Tatay Dig sa hula mo? Hindi po ako na mahilig manghula. Pag nariyan na po, susuriin natin. Bakit dyan din nila?